Okay, good evening, good evening. Hello, hello, hello. Hello, my friends. Welcome again to the Wise Sensei YouTube channel. Ang channel na walang arte, walang ligoy, derechahan lang. Ngayong gabi po ay mayroon tayong napaka-interesting topic, in a very interesting time. Sabi nga ng isang TV channel. Ang ating topic ngayon ay napakaganda, ang pribadong edukasyon, at meron po tayong guest na na-invite. Ito pong guest nito ay matagal ko ng kaibigan. Very supportive po ito sa ating education system, dito sa ating bayan, Kaya ako po excited na ito'y ma-invite ang ating kaibigan na ito. Matagal po namin pinag-usapan to, buti na lamang po ay nag-ayos ang ating internet ngayon, So ayan, ang ating pong guest sa araw na ito ay siya po ay isang matagal ng school head o principal, Alam niyo, mga principal, inaalagaan natin yan kasi sila yung mga education managers po ng kanilang eskwelahan. Sila yung mga brain, sila yung mga nagde-decide sa direction ng eskwelahan, kasama of course ang kanilang school governing council, meron sila sa private, meron silang tinatawag na, alam ko board yata itong mga to, so meron silang gano'n, so isa rin po siyang presidente ng private schools Association of Administrators, So ito po yung napakahusay na leader, napaka-respected na leader, both in private sectors at of course yung ating mga leaders sa local government, kilalang kilala po ito. Same with our schools division office po, mga bossing natin diyan, kilalang kilala po ito. So sino po ba itong guest natin? Ang guest po natin ngayon ay walang iba po, ang napakaganda po hanggang ngayon ay blooming, si Ma'am Brenda Gilus, Ma'am Brenda, magpakilala naman po kayo ng kaunti before we go on to our this formal discussion. Ma'am, konti lang po para sa mga audience natin. Good evening po sa lahat ng audience na si Sensei. Kasi ayaw niya pong magpatawag ng Sir Adel. So, patuloy ko siyang tatawaging Sensei. Thank you. Ako po ay si Ginang Brenda Helus. So, by the way, Sensei, maraming salamat for that very kind introduction. So, ako po ay isa sa ako po ay punong guro or administrator ng isa sa pribadong paaralan dito po sa lungsod ng Santa Rosa. Ang pangalan po ng paaralan ay Kainos Learning Institute at ito po ay isang Christian school. At sa mga panahon pong ito ay ako po ay naatasan bilang Pangulo po ng samahan ng mga pribado, mga punong guro at mga administrator dito po sa lungsod ng Santa Rosa. At ganoon din po ako po ay part din ng board ng La Presada po, ng Laguna Private Schools Administrators Association. Yan po ay yung provincial level. At pagdating naman po sa buong Calabarzon, ay ako po ay isa rin sa mga board na tinatawag po na National Alliance for Private School Philippines. So, ayun po. At marami palang salamat, Sensei, sa isang pribilehiyo na ako ay makasama mo sa gabing ito. So, nakakakaba pala, Pero anyway, sige my pleasure po. It's my pleasure. The pleasure is always mine, Ma'am. Salamat po. Sige, batiin natin sila, Ma'am? Batiin natin mga taga-Kainos. Hello? Batiin natin sila. Yes, good evening po siyempre sa presidente ng aming paaralan at vice president, sina doctors and pastors Tom and Elma Molina. Binabati ko rin po lahat ng guro ng Kainos Learning Institute, ang mga magulang, ang mga mag-aaral at lahat ng stakeholders. At syempre po, binabati ko ang lahat ng mga guro sa buong pribadong paaralan ng Santa Rosa at lahat na rin po ng administrators at mga principal ng private schools dito po sa Santa Rosa. Baka magtampo, binabati ko na rin ang lahat ng mga teachers
sa public schools din dahil Yes, mahal po yes. natin ang DepEd Santa Rosa. Yes, yes, Ang yes. ating superintendent, di ba Sir Adel? Si Opo. Ma'am Manuela, Ma'am Ella. Si Okay, Dr. good Ella. evening po. Opo, okay. Sige. Opo. Thank you very much, ma'am. So, good evening po sa manonood. Stay tuned po kayo. Sa tuloy-tuloy po itong discussion na to. Wala po tayong commercial, mga kaibigan. Ano po? Okay, Ma'am Bren. So, I'm excited in my Yes. first question sa iyo. Ano po? Ma'am Bren, kayo ay Yes, pangulo yes, nitong PRISAA, no? Ano ba ito, Ma'am Bren? Ano tong PRISAA na to at ano ang layunin ninyo sa organization na ito? Maaari po ba paliwanag sa ating mga manonood? Go ahead, ma'am. Okay, sige po. Ang PRISAA po, ito po ay tumatayo sa Private Schools Administrators Association. So mga pribadong paaralan po, ito po ay isang organisasyon o asosasyon na pinangungunahan po o binubuo ng mga iba't ibang mga punong guro at mga administrator po ng iba't ibang pribadong paaralan dito po sa lungsod ng Santa Rosa. Ito po ay napapailalim sa batas ng Securities at Exchange Commission na may layunin pong pag-igtingin, Sensei, ang kooperasyon ng mga pribadong paaralan sa pamamagitan po ng iba't ibang mga gawain. Ang PRISAA po ay nagkakaroon ng mga seminar, hindi lamang po para sa mga administrator, kundi ganoon na rin po sa mga guro ng bawat paaralan dito po sa pribadong paaralan ng Santa Rosa. Kung matatandaan niyo po, Sensei, pinangunahan po ng PRISAA ang iba't ibang mga training na inilunsad po ng Departamento ng Edukasyon nung bago pa lamang po yung tinatawag nating K-12. So nasundan po yan. So ayan po, nilalayon din po ng organisasyon na makapagbigay po ng isang maayos na mga pagsasanay para po sa mga guro ng buong pribadong paaralan ng Santa Rosa. At hindi lamang po yon, Sensei, ang PRISAA po ay andyan din at naglalayon na ma-develop pa, masanay pa ang mga talento at mga kakayanan ng mga batang nag-aaral dito na kung saan ay nagkakaroon po kami ng tinatawag natin na malusog na competition or healthy competition through music, through literature, mga literally musical contest at ganoon din po sa sports at buhat po sa mga paligsahan na yon ay kapag ka meron pong mga invitasyon din ang Departamento ng Edukasyon para po makipagpaligsahan ang mga bata buhat sa pribadong paaralan ay yun po, naiipadala po. Kumbaga, buhat po sa ginagawa ng organisasyon ay napipili po kung sino yung mga bata na maiipadala sa iba't ibang larangan ng asignatura at para i-representa po ang private school dito po sa city ng Santa Rosa. So, ayun po. At maliban po doon, ito po yung naglalayon din na mapaigting po ang samahan para kung sa ganun, kung meron pong kailangan ng mga bagay na maipaabot ng mas madali sa kagawaran ng edukasyon at ay madali po namin naiipaabot dahil ang organisasyon po ay buo at tumatayo na nagkakaisa. And on the other hand, nagiging conduit po, kumbaga kaagapay po ng Division Office ng DepEd ang PRISAA dahil kapag meron po kayong nais ang ating po mga namamahala sa Department of Education, division level, kung may nais po silang iparating sa bawat paaralan, ay mas napapadali po dahil nagiging pipe nga po ang PRISAA para mas madaling maipalaganap ang anumang mga patalastas or announcement na meron po ang ating Departamento ng Kagawaran ng Edukasyon. Wow, napakaganda pala ng layunin ng PRISAA na ito, ano? So, mula sa pagsasanay, pagsasanay ng mga guro natin diyan sa private school ay isa rin pala ito sa mga ginagawa ng PRISAA, ano po. At ganun din itong mga competitions, mga healthy competitions. Wow, napakaganda, ano po.
At yes, isa po ako sa mga witness, no, diyan sa magandang samahan ninyo, mga private schools. Talagang kaagapay po kayo talaga ng DepEd para yung sabi niyong pipeline, ano, mabilis na napapaabot, no. Actually, masaya tayo sa Santa Rosa kasi napaka-aktibo at napaka-supportive at napaka-active talaga ng PRISA. So salamat po PRISA, no. At salamat Ma'am Bren, Miss President, sa paglilinaw na ito sa kung ano itong PRISA at ang layunin ninyo. Okay Ma'am Bren, my next question po ay ito. Alam Sensei, nyo, madami ng parami ang question. oo, madami yung question natin. Tumataas ang level ng aking kaba. Pero okay lang, Sensei. Sige po, kaya nyo po yan. Okay. So, sabi nga natin, we are living in a very interesting times, ano po. So, ang tanong ko sa inyo, Ma'am Bren, ganito, yung pangalawang tanong ko. Para sa iyo, Ma'am, ano ang quality education? Go ahead, Ma'am. Quality education. Yes okay, po. thank you, Sensei. Para sa akin, hindi ko po kailangang bigyang pa na napakalalim na definisyon kung ano ang quality education. Dahil para sa akin, ang quality education ay nakakamit lamang ng isang mag-aaral kapag kang anumang competencies or kakayahan na naituro sa paaralan ay naipamuhay niya ito. Hindi po pwede, Sensei, na sabihin na nagkaroon ng kalidad ang edukasyon kung ang isang mag-aaral o learner ay matapos niyang sabihin na nakuha yung mga competencies ay nanatili sa kanya. Kasi kailangan po para makita na may kalidad yung edukasyon na i-transfer sa isang learner o sa isang mag-aaral, ay kailangan nakakitaan siya ng pagbabago, nakakitaan siya ng development sa lahat po ng area ng kanyang buhay. Yung simple pong bata, masasabi ko po na kalidad ang edukasyon. Halimbawa, ang isa pong guro na nagturo patungkol po sa honesty, halimbawa po, no? Sa katapatan. Kung ang batang yan po ay nakuha niya talaga kung ano ang ibig sabihin ng honesty na itinuro ni teacher at kinuha niya yan sa kanyang puso, magiging kalidad pong edukasyon kung sa lahat ng pagkakataon na ang batang ito ay nahaharap, ay naiipakita po yung tinatawag na value of honesty. Para sa akin, napakasimple po ng ibig sabihin ng quality education. At quality education din po kung ang kaalaman na natutunan ng bata ay hindi lang po nanatili sa kanyang sarili. Nagkaroon din po ito na epekto sa kanyang pamilya, sa paaralan ng kanyang kinabibilangan, and then from there po sa family, nagkaroon ng epekto sa komunidad ng kanyang kinabibilangan at sa lipunan na kanyang ginagalawan. So, ganun lang po, Sensei, kasimple kung paano ko po i-define or ipapaliwanag ang ibig sabihin ng quality education. So, ibig sabihin po, kailangan na i-apply ng isang learner o mag-aaral ang anuman na kanyang natutunan. So, hindi po kinakailangan na para masabi na quality yung education na nakuha ng isang bata ay nakamit niya ang pinakamataas na karangalan. Hindi po yon. So, ito po ay quality education kung nakita na naipamuhay ng batang iyan kung ano yung dapat niyang gawin. Bunga dun sa kanyang napag-aralan. So hindi lang sa Sensei. Oo, maganda, no? So hindi lang academics na parang sinaulo niya yung na perfect niya yung mga exams, ano? So tama, no? Nagre-reflect sa kanyang personality, dapat nakikita, no? Oo nga naman, no? So actually, importante po talaga 'yan, no? Kasi sabi nga nila, hindi lang pwede puro utak, no? Galing, dapat talaga kung yan, yung honesty na yan, importante talaga yan eh. Lalo na kung nasa eduk sector tayo, ano po. Lahat ng larangan, no? Yan ay importante na maituro natin sa mga bata at sa buhay dapat talaga nila. Ganda. Salamat Ma'am Brenda, no, sa inyong definition ng
Oo, quality. Sensei. Opo. Opo. Meron pa po ba? Actually, May dagdag pa? marami po silang sinasabi na definition, pero para sa akin po, kasi given na po yun na pwede mong sabihin na quality yung education, kung natutunan ng bata from simple math to calculus, di ba? So kung naituro ng maayos ng paaralan ng kanyang pinanggalingan, so okay naman po yon. So masasabi rin natin na kalidad ang edukasyon na ibahagi sa batang yan dahil nagre-reflect, kailangan po nagre-reflect kung ano po yung natutunan. Hindi lang head knowledge at nanatili doon. So, kailangan na i-apply po. So, Oo. yung application, napaka-importante po. Yes, tama. Saka sila yung mga future leaders, no? Actually, sa ngayon, kailangan natin, di ba, yung politics natin ngayon talagang maraming sinasabi na lalo na yung example natin, yung PhilHealth, ano? Na actually, yung mga leaders dyan, nahalimbawa lang natin, no? So, very important talaga na itong quality education na sinasabi natin nakikita sa pamumuhay. Lalo na yung mga magagandang asal. Ano, ma'am? Salamat, ma'am. So, may next question, ma'am. Actually, ito, matagal ng issue na parang pinagkukumpit yung public education, sistema sa public at sistema sa private, ano. Pero hindi natin 'yan ang pag-uusapan. Ang itatanong ko sa inyo, ma'am, para sa iyo, bakit kailangang magpaaral sa private school? Halimbawa ako ang parent, meron akong anak papasok pa lang. Paano mo ako i-convince na kailangan kong magpaaral sa private school? Bakit sa private school? Bakit sa private school? Opo. Ako po, Sensei, I have nothing against the public school dahil ako po'y produkto ng isang pampublikong paaralan nung ako po ay nasa elementarya. Pero sa ngayon, bakit ko po pwedeng sabihin na meron pong advantage? Siguro po hindi yung tanong na bakit kailangan Okay. Parang gusto ko po sabihin, ano po yung advantage? Okay. No? Ano yung ahead, advantage? Ano yung advantage ng isang magulang na para ipadala ang kanyang anak sa pribadong paaralan? Siguro po number one, na ito naman po ay hindi na isang lingid sa kaalaman ng lahat, na pagdating po sa class size, ay wag naman pong magagalit. Pero kung magagalit sa akin ang public school, sige po, go ahead. Pero, okay, accepted naman nila yan. Opo, meron naman po tayong basehan. Dahil pagdating po sa class size, ay hindi na po isang bagay na natatago yan, na kung ang ratio po ng guro ay 1:30, na karamihan po sa amin sa private school ay nandyan lang po sa class size na yan. So, sa aking palagay po ay mas may advantage na yung konting numero po ng mag-aaral sa isang classroom ay mas mabibigyan po pansin at mas matututukan ng mga guro kapag kukonti po yung mag-aaral. So, lalo na po sa panahon ngayon, Sensei, na online ang ating pamamaraan ng pagtuturo. At siguro po, mas nakakatulong talaga na maliban sa kung 50 yung estudyante mo, na sa pang-pribadong paaralan meron lang 20 yung teacher, so mas matututukan po. Hindi ko po sinasabi na kapag ka 50 hindi matututukan ng teacher, pero sa panahon po na inilalaan sa bawat asignatura, ay mas may advantage po kapag ka hindi ganun karami. So yan po yung number one. Kaya yan po ang pwede nating sabihin sa mga magulang na that's the advantage na kung bakit mo dapat ipadala sa private school ang iyong anak, because of the class size. So, mas maliit na klase, mas konting estudyante, mas maaabot ng guro ang pangangailangan ng mag-aaral kapag ka hindi po ganun karami. So, number 2 po ay maaari ko rin pong sabihin kung bakit it's advantageous po na magpaaral sa pribadong paaralan ay nakikita po natin na yung facilities po, although hindi po lahat, dahil aminado po ako na hindi naman lahat ng pribadong paaralan ay ganun kagaganda ang facilities,
Okay. Pero in terms po sa mga ibang pasilidad, so dahil pribadong paaralan, mas natututukan din po ng mga may-ari ng paaralan. So in terms of facilities, pwede pong mas advantageous pa rin yung mga nagpapaaral po sa private school. At ang susunod po, bakit kailangan na doon ay ang pribadong paaralan po ay nabigyan ng kagawaran ng edukasyon na ma-enhance po kung ano man yung curriculum na binibigay. Isa pong halimbawa ay sa panahon ng pandemya. Ang kagawaran po ng Department of Education ay nagsabi po na meron kaming susundin. May sinusunod po. That's standard sa buong Pilipinas. Yung tinatawag po na most essential learning competencies. Di po ba may mga ganyan, yung mga competencies. Ang pribadong paaralan po, dahil pribadong paaralan nga siya, ay meron po siyang freedom na mas mapagyaman pa po ang curriculum na ibinibigay po ng Department of Education. Kami po ay binigyan ng karapatan to go beyond, pero syempre hindi po to go under. So halimbawa po, ang most essential learning competency sa isang asignatura, ang inilagay po ng kagawaran ng edukasyon ay 10 lamang. Kami po bilang nasa pribadong paaralan ay maaari po sa amin pong pagtingin at sa pag-aaral, sa pagsusuri, ay pwede po namin mapagyaman pa. Mapagyaman pa ang curriculum na dapat sundin o yung mga competencies na dapat sundin dahil meron pong kapasidad at may kakayanan po ang mga pribadong paaralan para gawin ito. So, kaya kung ako po yung mga magulang, ay pwede po na i-consider yung mga bagay na yan para ipadala talaga ang kanilang mga anak sa pribadong paaralan. Oo nga. So Ayun open po, secret. Thank you ma'am, no? Open secret naman talaga to na over na yung sa public school, ano po. So napakalaking tulong talaga ng pribadong eskwelahan. Siguro kung walang pribadong eskwelahan na yung mga magulang na mayroon namang kakayanan po na magpaaral, ano? So ayan, talaga totoo yan na kapag sobra na sa class size. Actually, ang Department of Education nais niya talagang ma-target yung 1:35, ano po, classroom pupil ratio, teacher pupil ratio. Pero ngayon talaga over, umaabot ng 160, 165, 170. So, naapektuhan ayon sa pag-aaral talaga may effect din naman sa sa learning ng mga bata. Thank you ma'am, no? So nakakailan pa lang tayo. So haba na ng ating napag-usapan at ang dami ko pong natutunan. Okay, may next question ma'am sa iyo ay ito'y naalala kong sinasabi noon nung ako'y nasa college pa, no? Mga kaklase ko noon na of course mga mahihirap din na kagaya ko, no? Ito pinag-uusapan ito, yung education is a right and not a privilege. Ma'am, para sa inyo ma'am, ano ang ibig sa iyo ng education is a right and not a privilege? Go ahead ma'am. Okay. Sensei, napakaliwanag po sa akin ng edukasyon ay karapatan at hindi po isang pribilehiyo. Una po dito, ito po may basihan. Dahil sa ating pong saligang batas, ay sinasabi po, nagsasaad po yan na dapat ang lahat ng mga tao ay nagkakaroon po, nakakamit nila ang basic education. At meron din po kasi tinatawag na EFA, that is Education for All. At ito po ay pinangungunahan globally. It is ng UNESCO po. So, karapatan po ng bawat bata na makapag-aral at matuto. At dahil karapatan po ng isang bata, hindi po ng isang mamamayang Pilipino, hindi po dapat nagiging balakid ang kahirapan o anumang sitwasyon sa buhay. Dahil nga po nasasaad sa saligang batas na ito po ay isang tungkulin ng ating gobyerno na mabigyan po ng edukasyon ang ating mga mamamayan, ang mga bata. Kaya hindi po siya isang pribilehiyo. Ako nga po, Sensei, sabi ko sa iyo kanina, ako po ay produkto rin
ng isang mahirap na pamilya. Pero ngayon alam ko po hindi na tayo mahirap. Ang kayamanan natin ay dahil sa ating Panginoon. Ano po? Yes, Okay. oh. So Amen. pero naging ano ko po yan, Sensei, naging batayan ko po at pinanghawakan ko po na walang anumang sitwasyon ang pwedeng maging balakid parang isang bata o ang isang mamamayang Pilipino ay hindi niya makamtan ang tamang edukasyon na makuha niya dun sa panahon na dapat nakukuha niya na. Especially po yung basic education. Parang kung atin pong titingnan sa sitwasyon ngayon, hindi rin po naging balakid ang pandemya para ipagpatuloy ang edukasyon. Kaya nga po, di ba minsan nalulungkot lang po ako, marami po, although maaring may basihan po sila, marami po nagsasabi to stop. Pero ako po saludo po talaga ako lahat ng mga nakapaglaban upang maipagpatuloy ang ating edukasyon sa panahon na ito. Kaya para sa akin, ito po'y tunay na isang karapatan, maliban po na ito po'y nasaad talaga sa ating saligang batas at ito po'y sinigundahan o pinasinayaan ng United Nations. Kaya at ito po ay pangunahing obligasyon naman ng ating pamahalaan na ang kanyang mamamayan ay mabigyan ng basic education upang maging nabubulol ako, Sensei, upang maging productive, no? Yes. Nakakabulol pala yung Tagalog na puro. Okay, in order for the citizens po ng ating bansang Pilipinas ay maging productive, so duty po rin ng ating pamahalaan na mabigyan ng basic education ang lahat, ang bawat mamamayan. Ayun po. Yes, maganda. So, Tapos ano pa tayo, no? Alam ko merong ang government, ang Department of Education, may mga, let's say ako, gusto kong, mahirap ako, gusto kong mag-aral sa private school na napili ko kasi maganda yung record ng yung ano nila, yung tawag doon, meron yan, ba, mga pumapasa sa UP, sa LaSalle, Ateneo, na galing sa school na yon, no? Akong mahirap, paano ako makakapasok, halimbawa, sa school na yon na napili ko na private school? Di ba may pwedeng paliwanag tong mga voucher? Di ba may voucher kayo na nakukuha? ASC ba yan? GASPE, yung mga gano'n, no? Paano nyo nakukuha yan? O paano Okay. nakukuha ng bata? Actually, Sensei, yan po ay programa talaga ng ating gobyerno na sa umpisa pa lang ay ipinapadaan din po yan sa Departamento ng Edukasyon. Meron po yung mga karampatang mga DepEd order. So kapag ka po yan ipinadala sa mga paaralan, may mga guidelines po na dapat sundin. Yung para po sa ESC, isa pong bata na nagbuhat po, for example po, ay gusto niya magpatuloy ng kanyang pag-aaral, meron pong mga subsidies na nakukuha ang mga mag-aaral. So kung meron naman pong galing sa pampublikong paaralan, ayan, dahil meron nga pong may mga, anong tawag dito, meron pong programa na inilaan po ang gobyerno. So halimbawa po, isang grade 6 student na gusto pong mag-aral sa pribadong paaralan, at galing po siya sa pampublikong paaralan, kung ang isa pong paaralan ay tinatawag na ESC recipient, yung pong Educational Student Contracting Program, pero under po yan ng GASPE, ay pwede po siyang maka-avail nung mga voucher po yan o nung mga ESC na yan. So yung voucher naman po, ayan ay in-offer sa mga senior high school. So meron po diyang yung senior high school na voucher po, ang mga galing po sa pampublikong paaralan ay automatic po na pwede pong maging recipient ng voucher basta po ang paaralan ay qualified po siya o meron po siyang permit or meron po siyang mahalaga yan, may permit to operate. Meron po siyang permit to operate at meron po siyang permit na siya po ay recipient na pwede po siyang mag-offer ng ESC at saka ng mga senior high school voucher, ng mga senior high school voucher. So, may mga patakaran po na sinusunod, may mga DepEd order po na sinusunod din, pero alam mo, Sensei, napakalaking tulong din sa mga magulang
Kasi kapag ka po ESC recipients at nandun po siya sa ESC schools, sobrang laki po ng tuition na sino-shoulder po actually ng gobyerno. Ang gobyerno rin naman po ang nagbabayad sa mga pribadong paaralan, pero po ito po ay ipinadaan sa PEAC. So, ang PEAC po, siya po yung nag-handle ng programang ito para maipalaganap naman sa mga iba-ibang pribadong paaralan. Pero hindi po ganun kadali dahil kailangan ay ma-qualified ka. Ma-qualified pong isang paaralan para ikaw ay makapag-laan ng mga ESC recipient po. Hindi po din ganun kadali. So, marami pong basihan. Maraming requisitos. Marami pong requirements. Opo. Ma'am, halimbawa, may nanonood sa atin ngayon na isang parent, ma'am, gusto magpaaral, for example, sa isang recipient school. Huwag na tayong magbanggit ng anumang pangalang school, ma'am. Basta pribadong eskwelahan. Ito, may nanonood sa atin, halimbawa, na parents, sa mga parents ngayon na nais magpaaral sa private school. Paano sila, ma'am, makaka-avail niyan, ma'am? Yang mga grant na yan? Actually, sir, kung halimbawa po galing po ng public school, aalamin niya lang po kung saan po at sinong pribadong paaralan ang recipient po ng ESC. Tapos, ang paaralan po ay meron po kanyang requirements. Hindi naman po ganun kabigat at kakausapin po yan. Tapos, at dahil ang bawat paaralan po ay binibigyan po ng PEAC, ng DepEd po through PEAC ng mga slots po. So halimbawa po, grade 7, ang isang paaralan po ay pwedeng bigyan ng 50 slots or more than pa. Tapos sa mga bata pong dadating sa kanila na galing po sa public school, tapos ESC recipient po ang school na yan, so pwede po nilang ma-avail. So at magsasabi po kung paano ay yung mga principal. Okay. Ngayon naman po, so yun po ang mga nangyayari dyan. Okay. Ma'am, meron pa akong naririnig yung mga scholarships ng Office of the Local Government. Paano din po ba yan? Iba pa ito, no? Di ba? Iba pa? Iba po, opo. Actually, Sensei, nakakatuwa po at dahil po dyan ay gusto ko pong magsabi ng kudos to our Mayor Arlene Arcilla. Hi, ma'am. Hi, Mayor. Sana nanonood kayo. Opo. So, proyekto niya po yan pero mukhang nag-start pa po yan sa kanya pong daddy at ipinagpatuloy Mayor Leon. Opo. Actually, ito naman pong for city scholars, ganun din po. May mga requirements na dapat na sundin po ang mga pribadong paaralan. So, siya po ay mag-a-apply sa City Scholars Office ng ating pong lungsod. At kapag ka po qualified siya at pwede po siya na mabigyan ng mga scholars, ay bibigyan din po ng slot. So, pwede pong ganito ang nangyayari. Kung galing po sa pampublikong paaralan, meron po silang exam, meron pong examination na ginagawa, at sa mga cut-off na grades po nila, ay doon po makikita kung sino yung mga qualified na bata para po sa City Scholars. At tapos po, yung mga identified po na mga pribadong paaralan sa City ng Santa Rosa na pwede po silang mag-accept dahil na-approve po sila at na-qualify po sila ng ating City Scholars Office, ay doon po tinatanong po nila ang magulang kung saang private school na gustong ipasok ang kanilang mga anak. At nakakatuwa po, Sensei, kasi actually ito pong City Scholars, full scholar po talaga sila ni Mayor. So from grade 7 hanggang grade 10, at tapos mukhang na-extend din po sa senior high school. Pero maliban po dyan, alam ko po meron pa rin pong programa ang ating lungsod, yung para naman po sa mga college, parang assistance program po. Galing, mga binibigay. Kaya actually, Sensei, kapag ka po ako'y nakikipag-meeting sa ibang mga division sa buong Laguna. Calabarzon. Laguna. Laguna province. Opo, ng Laguna province po ay ako po'y laging proud sa ating city. Dahil minsan sila po'y nagugulat na ganyan po what do I call this? Ganyan po ka-supportive ang ating lungsod sa paaralan,
mapa-pribado o mapa-pampubliko man. Sana meron So, ding mga mga allowance o mga tawag na, yes, allowance yung mga private school teachers. But anyway, maganda siguro 'yan Salamat Mayor galing po. So nakakatuwa talaga ang Santa Rosa. Sige Ma'am Bren, so mahaba ang gabi. Tayo napapasarap ng kwentuhan. Sige ma'am, mag-i-extend tayo ng time, no? Ma'am, ang next question ko ma'am, ang next question, napapasarap tayo no? Ang next question ko ma'am, painit ng painit ang ating pag-uusap, po? Ma'am, my next question sa inyo ma'am ay, para ba sa inyo, may epekto ba itong national achievement test na ito sa higher education ng isang bata? I mean dito ay, let's say nag-NAT siya, di ba? May NAT, every year to yung NAT, National Achievement Test. Ito may epekto sa bata? Sige ma'am, go ahead ma'am. Ang masasabi ko dyan, Sensei, may epekto naman po, at hindi lang po sa mga batang buhat sa pribado, maging sa pampublikong paaralan ay may epekto po yung National Achievement Test. Ngunit mas maganda po sana kung pagkatapos na makuha ang resulta ay napagtutuunan po talaga ng pansin. Dahil minsan po naibigay nga yung result ng National Achievement Test, then minsan hihinto na lang doon. Pero ang maganda rin po, nagiging batayan din naman po ng ating mga paaralan sa mataas na antas sa kolehiyo, dahil kahit papano ay nakikita po nila kung ano na yung mga kakayanan na natutunan ng mga bata buhat po sa mga resulta. Pero ang mas maganda po na magkakaroon ito ng magandang epekto kung kapag ka po matapos na makita ang resulta nitong National Achievement Test ay napagtuunan ng pansin at nakita kung saan ba mahina ang bata, ano ba yung dapat na napalakasin pa. Dapat po nagiging measurement or barometer siya, Sensei, para ma-enhance pa o ma-develop pa po kung ano man yung kakayahan na dapat meron ng isang bata. So, buhat po dun sa result na nakikita. Pero kung binaliwala po at nasa papel lang, so hindi po siya magkakaroon ng buhay na epekto sa ating edukasyon. Pero kung pagtuunan ng pansin, tingnan kung saan yung kahinaan, tapos dun sa kahinaan na yon ay gumawa ng intervention, so mas maganda po. Palagay ko po mas malaki ang maiitulong. Dapat meron pong mga aksyon na gagawin at malagyan po ng angkop na estratehiya kung ano man pong mga competencies ang natunghayan na may kakulangan pa ang ating mag-aaral para po sa kanilang kahandaan patungo sa kolehiyo. Oo nga, tama ma'am. Kasi may mga nagsasabi na nag-exam nga pero yung result nga dapat inaaral, isinasalang sa isang research, kung ano yung mga kakulangan, the competencies, dapat yun talaga yung pagtuunan ng pansin. We have the education supervisors naman, nagagawa niyan. So, kasi meron naman daw mga bata kasi na hindi na kailangan yan, sabi ng ibang parents. Hindi na kailangan yan kasi nakakapasok naman yung anak ko sa mga eskwelahan sa higher education na gusto namin. So, kasi mag-i-exam ka rin naman doon. So, parang wala sa kanilang masyadong halaga yung National Achievement Test. Ang halaga siguro nitong National Achievement Test para sa kagawaran, para pag-aralan pa, i-improve pa yung kanilang mga sistema, po. So, pero sa ibang magulang, sinasabi nila, hindi naman masyadong mahalaga yan sa anak ko kasi makakapasok naman yung anak ko sa so, yan yung mga narinig ko lang. So, thank you very much, ma'am, may dalawa pa akong natitirang question. Nag-overtime na tayo, ma'am, Napapasarap tayo, okay, ma'am, may next question, ma'am, is ito, sa mga napag-usapan po natin,
Ma'am, maaari po ba kayong magbigay ng mga konkretong halimbawa kung paano talaga kayo direktang nakakatulong, no, yung mga private schools sa education services ng ating bansa? Maaari nyo ba akong bigyan kahit 3 na halimbawa, ma'am? Okay, Sensei. Actually, dito sa question na to, dito ako mukhang, ay, sandali. So, kinailangan ko po ang pagkonsulta. By the way, binabati ko ang PRISA Board ng Hello! Santa Rosa. Oo. Actually, Sensei, ang akin pong sinasabi sa gabing ito ay hindi lang po bunga ng aking sariling kaalaman. Ganyan po ako ka-open sa board at akin po silang tinanong kung ano rin kanilang masasabi. Kaya, ayun po. So, after brainstorming, nagkaroon po ako ng time. So, una po, pwede ko pong sabihin na nakakatulong ang pribadong paaralan, lalo na sa mga NGOs, na palawakin ang saklaw ng edukasyon sa bansa, lalong-lalo na po sa ating mga katutubong mag-aaral. Yung mga indigenous people po, na hindi gaano nabibigyan pansin ng pamahalaan sa larangan ng edukasyon. Kung meron man po, siguro limited lang. May mga programang pang-edukasyon po para sa mga indigenous people, ngunit sa kasiwaang palad ay hindi po gaanong napapansin ng ating mga katutubong mamamayan. Sa kadahilan ng kakulangan sa pagkaintindi sa mga ganitong programa na ipinatutupad ng ating gobyerno. So, ayun po yung isa. Pangalawa po, ano nagagawa ng pribadong paaralan? Sa aminin man po't hindi ng ating gobyerno, ay nagiging katuwang po ng gobyerno ang pribadong paaralan upang makapaghatid din ng isang kalidad na serbisyo, lalo na po sa antas ng mga pang-sekundarya at sa mga doon po sa basic education. At ang ikatlo po ay pwede kong sabihin na minsan ay nagiging basihan po ang pribadong paaralan sa kanilang mga best practices. At kapag ka po ito'y nakita ng mga kapwa paaralan, maging pribado man po at publiko, ay pwede po siyang maging isang magandang tularan or ehemplo para sa iba. At dahil nakikita po siyang magandang ehemplo, ay pwede pong magkaroon ng yung healthy competition nga po na kapag ka nakita niya na, ay, magandang ginagawa nun, may mga best practices siya. So, I believe po sa ganyang kapamaraanan ay maiitaas natin ang kalidad ng edukasyon, lalo na po dito sa ating bansa. Okay. Napakaganda. Ano po? So, IP Education, actually, ma'am, last episode ko ay si Attorney Aguste ang aking guest, no po, ay Mama Attorney Aguste, no, Josie, no. Tinalakay namin tong sa IP Education, no. So, maganda talaga ito. Salamat private school, no. At ito yung pagiging katuwang niyo po ng gobyerno, talagang ano yan, nire-recognize po yan ng government. Kaya nga mapapansin natin talagang hindi naman kinakalimutan ng government at nagbibigay pa nga ng mga subsidies, ano po, para sa mga estudyante, mga bata na nais mag-aral sa private school. Talagang katuwang po talaga ang private schools, no. Very good. At itong best practices, ano. Yes. At saka nakikita ko, no, maraming nananalo yung mga international competitions, yung mga math Olympiad ba yun, mga ganon. Nakikita ko si Dr. Ebe, ang mga kasama ay mga galing sa private schools din, no. Hindi ko lang alam kung ano yung ratio, kung sinong mas madami, public or private, no. Ayaw ko mag-ratio, no. Pero alam at tiyak na maraming nakakasama na taga-private schools, ano po, sa mga international competition, pumunta ng Singapore, no? Nakikita ko yung gano'n eh. Salamat, Ma'am Bren. Okay, Ma'am Bren, bago tayo magtapos, meron pa akong huling question. Nag-overtime na tayo, napapasarap talaga tayo, no? Okay, Ma'am. Ma'am, dapat bang tulungan ng pamahalaan pa ang private schools, no? At anong klaseng tulong kaya ang mga ito? Kasi lalo ngayon, ma'am, nasa pandemic tayo. Alam ko na marami tayong mga kaibigan na may-ari ng private schools na talagang hirap sa ngayon, no? So, ma'am, go ahead, ma'am. Ano kaya ang nakikita niyo pang pwedeng maitulong pa sa inyo? Sensei, sabi mo kung dapat
Opo. tulungan ng gobyerno? Ang Yes sagot po. ko po dyan dapat ay 110% na Oh, dapat. 110, yes. Go ahead, ma'am. Bakit kaya? Bakit kaya? Okay. So, Sensei, aaminin po namin na mga paaralan buhat sa pribadong paaralan na kami po talaga ay naapektuhan ng pandemyang ito. Lalo na po yung maliliit na paaralan kasi dahil global nga po ang kanyang effect, dahil syempre kung nagkaroon ng pandemya, alam po natin na ang ekonomiya po ay huminto at hindi po lingid sa kaalaman ng bawat isa na ang aming pong mga kliyente, ang aming pong mga estudyante ay buhat po sa pamilya na kung saan ay may mga trabaho sa iba't ibang kumpanya. So kung nagsarado po yung kumpanya, ang epekto po yan, may ripple effect po eh. So kung nagsarado yung kumpanya, hindi na maiipadala ng isang magulang sa isang pribadong paaralan dahil hindi naman po pwedeng libre ang tuition sa amin. Then alam nyo naman po, Sensei, ito po yung isang bukas na aklat sa ating lahat na ang isa pong pribadong paaralan ay makakatayo lamang buhat po sa tuition fee na manggagaling po sa mga mag-aaral. Hindi po kami yung puli na katulad po ng pampublikong paaralan. So, ang nangyari po sa panahon ngayon ay naapektuhan po talaga, lalo na po ang elementarya. In fact, Sensei, pero pasalamat po tayo na dito po sa atin sa Santa Rosa ay hindi po ganun karami ang nagsara compared po sa ibang mga division office at compared po sa ibang lugar. Pero sobra pong naapektuhan ang mga maliliit na paaralan, lalo na po sa elementarya. Dahil limited po ang subsidy na nanggagaling sa gobyerno para po sa mga elementary pupils. At ngayon po karamihan, Sensei, nakakalungkot po kung kayo po, maniwala man po kayo sa hindi, lalo na po yung aming mga preschoolers at saka grade school, hindi po masyadong nag-pick up. Hindi po masyadong nag-pick up ang enrollment dahil maliban po sa nawalan ng trabaho yung ibang mga magulang at dahil nawalan ng trabaho, hindi na po nila in-enroll sa aming mga paaralan at dinala na nga po sa public school. Yung iba naman po ay sadyang pinatigil na lamang dahil wala nga po silang kakayanan sa mga oras na ito. Kaya amin pong hinihiling sana na ang gobyerno ay tingnan din po ang mga kalalagayan ng mga pribadong paaralan, lalo na po yung mga maliliit na paaralan na nagpatuloy pa rin. Kasi Sensei, doon po sa Bayanihan Act 2 na sinasabi, parang ang gusto pong tulungan din yung mga nag-close na school. Hindi ko po sinasabi na wag tulungan yung mga nag-close na school. Pwede rin pong abutin. Pero sana po, mas abutin yung maliliit na paaralan na bagamat napakahirap po ng sitwasyon ay nagpatuloy at ipinaglaban po ang laban sa buhay. Ipinagpatuloy po bagamat alam po namin na mahirap. Kaya hinihiling po namin sana sa gobyerno na tignan din po ang kalalagayan ng mga elementary schools. Yung sa secondary school po kasi, yung sa mga junior high school hanggang sa senior high school, ay okay na rin po kahit papano dahil doon po naiibigay ang subsidy na nagbubat sa gobyerno. Dahil ang may ESC lang po ay yung mga junior high school, ang senior high school naman po ay may voucher. Ganon din po sa ating city scholars dito sa Santa Rosa na ino-offer lang po kasi yan sa junior high school, wala po sa grade school. Marami rin po tayong paaralan dito na ano lang po siya, grade school lang. Wala po siyang junior high school na pwedeng pagbawian kasi madali po yun. Kung meron po siya nung lahat ng level, pwedeng hindi siya nag-pick up sa kinder at saka sa grade school, pero meron naman kasi siyang junior high school at senior high school, so meron po siyang pwedeng pagkuhanan. Pero yung solely po na private na elementary lang, kumbaga po yung grade school level lang, tapos nabawasan pa po, would you believe, Sensei, at alam ko po na yan po isang bukas na aklat sa inyo dahil nakikita nyo na dati from 200 students, ngayon po it went down to 80 na lang. Di po ba ang mga medyo masakit po yan para sa amin. Kaya ako po sana ay humihiling sa ating gobyerno at meron po ngayon na ipinasa yung Bayanihan 2 Act. Sana po ay Congressman makita po Dan! Oo, si Congressman, tinatawagan natin. Alam niyo, maganda to yung napalalim mo, Ma'am Bren, kasi sa mga discussion natin sa Schools Division Office, madalian, more on, mas malaki yung portion para sa public school, di ba?
So kaya itong medium natin na to, mas maganda, na-appreciate ko actually yung sinabi nyo, hindi yung sinasabi nyo yung walang pagbabawian, yung nasa lower grade level. Hindi natin nadidiscuss yan eh. Ngayon nabanggit ninyo, maganda. O, tama nga naman. So hindi sila makakasurvive, ano? So, meron pa ba, Ma'am Bren? Meron pa? Meron Actually, pa? Sensei, yun lang po. Wala na po. So, Oo. sana may napulot po ang ating mga Marami viewers. pa. So, ang ganda ng usapan natin, although nag-overtime na tayo. Sige, Ma'am Bren, para sa closing message mo, Ma'am Bren, binibigyan kita ng time to to give your closing message, and ituloy mo na rin kung may mga announcement ka, Ma'am Bren. Go ahead, Ma'am Bren. So again, ako po yung lubos na nagpapasalamat kay Sensei, ang ating planning officer ng City ng Santa Rosa, sa pribilehiyo na ako po ay makasama niya sa gabing ito at makapag-usap tungkol po sa kalalagayan ng pribadong paaralan higit po dito sa Santa Rosa. Sana po ay magpatuloy ang lahat ng mga administrator, bagamat meron po tayong nakakaharap na mga challenges, pero sinasabi ko po sa inyo, nothing is impossible with God. So kailangan lang po pagtibayin natin ang ating mga puso. Kung may mga takot po tayo, alisin po natin yan dahil alam po natin na meron tayong Diyos na siyang tutulong sa atin. At para naman po sa mga magulang, patuloy niyo po suportahan ang inyong mga anak habang nandyan po sa mga paaralan, lalo na po yung mga naka-enroll sa mga private schools. Sa mga guro ng pribadong paaralan ng buong Santa Rosa, kudos, saludo ako sa inyo. Alam mo po, Sensei, nakita ko po sa mga teachers po namin that it's not really easy po. Hindi madali ang online teaching, pero ang sinasabi ko po lagi sa mga teachers, habaan ang pasensya, dapat po nandoon. Kaya napaka-importante po nung character. No? Sabi ko nga po, for as long as naandyan ang passion mo bilang isang guro, ano man ang kaharapin natin, hindi ka hihinto, hindi ka mag-quit. Dahil ang nasa puso mo ay makapag-impart ng isang kalidad na edukasyon sa mga bata na ipinagkatiwala sa iyong mga kamay. Kaya ayun po masasabi ko, and then announcement for PRISAA, Santa Rosa administrators, we are looking forward po na magkaroon po tayo ng isang General Assembly bago po matapos ang buwan ng Oktubre. And again, to the PRISAA Board of the City of Santa Rosa, thank you for your all-out support. Hindi po ako makakatayo dito, Sensei, kung hindi po ako sinuportahan din ng mga ng board ng PRISAA. At hindi ko na po i-mention ang kanilang mga pangalan, kilala mo naman sila, dahil baka lalo ka mag-overtime. So again, as lungsod ng Santa Rosa, let's just look forward and let's always fix our eyes unto Jesus, the very author and finisher of our faith. And with God, nothing is impossible. We can surpass this pandemic dito po sa larangan ng edukasyon, at alam ko po matatapos din ito. At pag natapos ito, gigising na lang tayo na isang umaga, bagong umaga na may bagong pag-asa. So, magandang gabi po sa lahat at maraming salamat. Thank you, Ma'am Bren. Thank you very much sa napakagandang message. Sa akin naman, nagpapasalamat po ako sa inyo. Thank you very much. Actually, it is my honor, pleasure on my part having you in my program, So maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo ng aking imbitasyon sa talakayan natin ngayong gabi. Salamat din. Ako nagpapasalamat din sa board, mga kaibigan natin yan. Actually, pag may meeting kayo, talagang asikaso ako ng inyong grupo. Salamat ng marami. At sa lahat ng private schools po, mga teachers, mga administrators, alam ko na it is a very interesting, challenging time ngayon, pero sabi nga ni Ma'am Bren kanina, nagpatuloy pa rin tayo, nag-open tayo. Tuloy ang edukasyon kahit may pandemic. Salamat po, saludo po ako sa inyo. So, yan, katuwang ang private school talaga ng government sa pag-deliver ng quality education, at yan po ay nire-recognize ng state. So, kung ano man sana ang kailangan pa ng private school, yun din ang hiling ko. Kasi ang anak ko rin po ay nasa private school simula nung siya ay nag-aral. Pinili ko rin yung private school for some good reasons.
Ayan, so kailangan magkaroon pa ng malalim siguro na pag-uusap ang ating government, lalo na ang ating congressman, ano, Dan Fernandez, no, tinatawagan natin. Sana mapanood nyo to, na magkaroon ng pagpupulong, no, sa mga pribadong eskwelahan para lalo pa na maintindihan kung anong pangangailangan din, no, ng sektor na ito. So, salamat pong marami kay mga kaibigan, mga kapatid sa inyong panonood. Ma'am Bren, thank you very much again. Hopefully, ma-invite ko ulit kayo sa mas malaliman pang talakayan sa susunod. Sigurado wala na kayong kaba, Ma'am Bren, ano? Okay. Sana, Sensei. Okay, so nag-overtime na tayo. So mga kaibigan, thank you for staying with us. Sa mga nanood, kindly subscribe to the Wise Sensei YouTube channel. Marami pa po tayo ng mga susunod na mga guests. Susunod po nating guest ay isang abogado rin. Pag-uusapan po natin ay tungkol sa federalism. Ano po, titingnan natin yan. Papaliwanag ng isang kaibigan nating abogado kung ano ba ito, ano bang makakatulong ba ito sa mga mamamayan. So yan po, abangan po ninyo yan, yung susunod natin. At yung susunod po naman sa abogado ay isang Filipino-American ang ating guest, ano po, na isang director, musical director. Ano po. So thank you very much at magandang gabi, Ma'am Bren. Prisaa, thank you very much and good evening po. Thank you very much po. Thank you, sir. We're going off na po. Kindly subscribe to the Wise Sensei YouTube channel. Please subscribe, please. Thank you very much po. Good evening.